So ayan mga ka-proud, pakita ko sa inyo yung aktual na panganganak ng aking kambing. Ayan, ng aking isang inahing kambing. O medyo nahihirapan siya, medyo malaki siguro yung anak niya ngayon kumpara dun sa dati. Ayan, kinugulo pa siya ng ibang mga kambing. Ayan, kuha tayo ng basahan. Ito, bakit nandiyan pa? Ayan. So ayan, pang 42 na yan, mga ganitong edad na kambing, ano. Yan. So ay mali pala pag dalawa yan, 42, pang 42. O tabi dyan, tabi dyan. Tabi ka dyan, ano, nagbablog ka? Ha? Ang baby mo ka, nagbablog ka na. So medyo haggard talaga ako ngayon kasi ano, dami kong ginagawa. Ayan. Yung mga makukulit ko pang mga kambing. Yan. So yan. Kapag nakalabas na yung ulo, medyo pwede na natin siyang tulungan. Yan, galing pa ako nagkumpay ng aking mga nakakulong. Yung aking mga nakakumpay. Ayan. May dala na akong basahan. Medyo madumi rin yung basahan kasi basahan naman talaga siya eh. Yan. Teka, tulungan natin. Oops. Yan. Dito tayo. Sa likod ka sa camera. Hmm? Dito ka. Ay, nagtago ka pa. Ika dyan. Ayun. Kita natin. Nagtatago ka kasi sa camera. Alam mo namang nagbablog tayo. Yan, so dito, yan, medyo madugo. Ano? Yan, ilabas mo lang yung ulo. Tapos sihilahin na natin. Tagilid pala yung ating camera. Yan. Yan. So, sorry. Tabi dyan. Medyo maaraw ngayon. Nung nakaraan, nung bagyong Christine, tatlong inahin ang nanganak sa akin. Kaya yun. Talagang tinaga ko lang. Kasi nga medyo ano talaga. Malamig nung panahon na yun. Nakyat ko sa bahay. Sige. Push mo. Push. Dami pa ng pako dito. Dito ka pa nanganak. Hindi ka napako dito. Oh. Ang daming pako. Yan, sige. Yan, sige. Kunting ere. Push. Push. Kunting ere. Saan ka na naman pupunta? Huwag ka dyan, maraming bulati dyan. May pako. Loko-loko. Ang daming pako dyan. Ayaw mo talaga magpakita sa camera, ha? Sige. Push. Push. Ayun, oh. Sige. Lalabas na yung tubig. Doon ka kasi, oh. Doon. Yan. Yan. Sige, sige. Sige, higa ka. Uy. Oh, sige. Yan. Sige, sige. Sige. Nako. Yan na. Yan na. Ayan na, sige, push lang mami. Oy, papako ka nga dyan. Putik naman. Oh, push lang mami, push. Sige. Yan. Oy. Papako ka dyan. Papako ka dyan. Ulit. Oh, yan. 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 So sige, higa ka. Higa ka, konting ano na lang, konting saglit. Konting ere. Yan, higa. Higa ka. Hindi pa yan, malayo pa. Papuputukin mo ba? Minsan kasi pinapaputok nila yung tubig. Medyo nahirapan tayo ngayon. Siguro malaki yung anak niya. Tabi kayo dyan. Tabi. So yun.
So, yan. Aktal talaga to, aktal. Grabe na. Ayaw niya. Ayaw niya magpakita sa camera eh. Yan ka talaga sa maraming pako. Sige, higa na. Higa ka na, Ivy. Ivy, higa ka na. Oo, sige. Tutulungan kita. Ay, putik ko yun. Oh, wala na yung tubig. Wala na. Saan ka ba pupunta? Yan, yan. Hihiga yan dyan. Humiga ka kasi. Humiga ka kasi. Yan. 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 So, yan. Pwede na nating tulungan pag ganito. Yan, no? Ilain lang natin yan. Push. 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 Oo. Sige, kaya mo yan. Yung camera natin. Teka. Kaya mo yan, Ivy. Kaya mo yan. Ha? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Dili. Sige. Uy. Mabubulot ang ulo. So, mahirap kasi, dapat yung ulo niya nakaganon, no? Ay, yung paa. Kaso dito sa case niya, kaya pala siya nahihirapan. Kasi yung paa nandun sa loob. Sige. Push. Push. Ayan, may nahawakan akong paa na konti. Ayan, oh. Yung paa niya, ayan, oh. So, medyo malaki to. Ayan. Ayan, mga ka-proud. Ayan, oops. Ako, baka mabunot yung ulo. Sige, sige. Sige. Push. Push. 1, 2, 3. Sige pa. Push. Ayan. So, ayan, kalahati na. Ayan. Uy, saan mo mo dadalhin? Ayan na nga. Ayan na. Dito, pwede na natin hilain. Okay, okay, okay. Tapos, naiwan yung isang paa. Yung isang paa kasi nasa loob. Kaya yun yung mahirap pag nanganak ng ganito, nang walang katulong. Ayun. Ay. Pagkalaki-laki. Yan. So, success. Success sauce. Lalaki na naman. Gusto ko sana babae eh. Lalaki na naman. Yan, lalaki na naman tayo. Yan, medyo dinugo talaga yung inahin na to ngayon. No? So, yan. Ayan. Kapag napunasan na natin yung ilong, pagkalabas ng batang kambing, pupunasan agad ang ilong. Tapos hayaan na natin yung nanay na ituyo niya. Tapos wag na wag nating ilalayo yung batang kambing dun sa ina. Dahil hindi niya kikilalanin yung kanyang anak. Hindi niya makikilala. Yan, tutuyuin niya yan para lubusan niyang makilala yung anak niya. And then kapag natuyo niya kasi yan, makikilala niya yung amoy. Yung kambing kasi inaamoy niya yung anak niya, doon niya nakikilala. Kahit magkasabay-sabay silang manganak, pag nilapit mo yung anak ng iba, tapos halimbawa dinilaan niya ganyan, drenay niya rin, kikilalanin niya na anak niya na rin yun. Yun. So yun, success na tayo. Kanina pa to medyo nahirapan talaga siya nung bago ako magkumpay. Yun nga. At pakita ko sa inyo yung aking mga kambing na nandito. Ayan si Gagang, mga nganak pa yan. Hindi ako makapaglinis masyado dito sa aking At ayan mapupuno na yung ilalim. Kailangan ko talagang maglipat ng kambing. So yung aking tinitirhan, itong bahay na pinapagawa ko, bala kong sahigan na lang para yan na yung aking papalipatan sa kanila. Para matuyo yung silong nito. Yan. Para matuyo yung silong nito at malinisan ko. Actually, ang plano ko talaga nito, kapag tinanggal ko yung goat manure na yan, or yung tae nila, ay isasako ko para bala ko kasing magtanim ng mga gulay. Yun. Para dagdag income dito sa aking maliit na farm. Maliit na goat farm. Ayan. Ito si Heart, mga anak din to. So, yan, pang 41 niya na batang kambing na nilabas ngayong buwan na to. And then itong kay Heart. Tapos si yun si Mabit, mga anak din yun. Kasi may mga dumalaga ako dyan ng mga mangilan-ngilan na mga anak. Actually gusto ko na nga lang ipaiwi yung iba.
Kasi nga talagang mahirap. Nahihirapan akong alagaan. O pakita ko sa inyo, pasilip ko sa inyo yung mga batang kambing ko doon. Lipat tayo doon sa kabila, no. Yan. So ayan, itong bahay na to, ito yung aking tinutulugan. Ayun, nadali nila yung aking saging kahapon. Ito si Marie ang dumali diyan sa saging na yan. Ayan. Ayan. Hindi ko na pakinabangan. Siguro may mapapakinabangan ng mga konti na lang talaga. Ayan, kasi halos inubos ni Marie. Ayan. Ito yung aking tinutulugan dito. Ayan. Dito ako natutulog sa kabila, sa kwarto na yan. Ayan, sa magulong ano na yan. Tapos ito yung aking mga kambing dahil nga 6 din to na inahin na nanganak. Kasama nitong isang dumalaga na to. Ayan. So, yan. Tigdalawa. Isa lang dyan yung may isang anak. Yan si Laika. Yan. Tapos yung isa ko pang bahay, pakita ko rin sa inyo. Wait lang. So eto yung mga lalaki ko nandito. Ito yung sabi ko kanina na nagkumpay ako. Nagkumpay muna ako. Pagkatapos ko magkumpay. Ayan, dahil ito yung naka-permanent confined lang. Permanent confined lang ito. At hindi sila hindi ko sila pinapalabas dahil pagka nakalabas sila sinasampahan agad nila yung mga bagong panganak saka yung mga batang dumalaga. So kinokontrol ko talaga yung baklang na hiniram ko doon, ang pinapasama ko doon sa mga kambing ko. Pero dapat talaga nakahiwalay din yun para alam ko kung kailan ako dapat magpasampa at alam ko kung ilang inahin lang dapat ang pasampahan ko. Ito kasing mga kambing ko, kung mapapansin nyo, ayan nga, sabi ko pang 41 heads, pang 41 na batang kambing na yon na nilabas nitong buwan na to dahil nung nakawala itong aking mga lalaki, nasampahan nila. So ito, yung iba may inbreeding dyan dahil kadugo nung mga nakasampa. Pero yung iba naman, lalo na yung matatandang inahin ko, okay naman yung mga anak nila. Ayan. So ito yung isa kong bahay ng kambing na ginawa nitong nakaraan. O hindi ko pa natapos bubungan. Pinatong ko lang muna yung mga yero tapos dinaganan ko para hindi ilipad. Tapos naglagay ako ng tabing kasi medyo malakas ang hangin ngayon. Ngayon nga lang medyo mahina, no? Medyo kalma ngayon, pero kahapon talaga napakalakas. Tapos sa bandang hapon, kapag gabi na hanggang gabi, malamig. Ewan ko lang ngayong gabi. Yan. So yun, shout out sa lahat ng mga lagi nakasuporta sa akin, kay Idol Brave Body LB, ayan. And kay PK Flores Torres, ayan. Shout out sa inyo. And kay Richard Maturan sa Maturan Goat Farm, shout out sa iyo. Alam ko nagkakambingan ka rin at alam ko malago yung kambingan mo, maganda yung farm siguro. Ako talaga andito, nag-start pa lang talaga ako na mag-upgrade. Siguro baka itong susunod kontrolado ko na talaga yung mga lalaki, and then ang ipapasampa ko na dito ay medyo upgraded na. Doon. Dahil nga medyo maganda na rin naman yung ating housing. Meron na akong pwedeng paglipat-lipatan sa kanila. Dati kasi yung isang bahay lang na yon. Ngayon kasi ang ginagamit ko na talaga yero. Dahil dati gumagamit ako ng dahon ng nyog. Nasayang lang ito dito. Yung bahay na to. Ayan. Nasayang lang to. Kasi sayang yung pako ko. 1 year lang nasira agad yung bubong. Tapos madaling masira yung sahig kapag ka nababasa ng ulan. Ayan. So napakagandang benepisyo ng pag-aalaga ng kambing, yung goat manure niya ay napakagandang organic fertilizer siya. Ayan, no. Kung mapapansin nyo yung ito yung sinuag ng kambing yung ano. Ayan. Yan, kung mapapansin nyo yung lukban na to, or suha, ang tawagin ng iba. Ayan, napakaraming bunga niyan at hindi yan nawawalan ng bunga. Ayan. Tapos yung kalabasa ko dyan sa baba, medyo maganda din talaga ang bunga niyan. Medyo madamo nga lang kasi napakataba ng lupa dahil nga sa goat manure. So mabilis lumago yung mga damo. Yun. So yun lang yung aking maibabahagi sa inyo ngayon, no? Yung mga kahoy na to, kung mapapansin nyo, ayan, share ko na rin sa inyo. Pinapakain ko rin to sa mga kambing, yung balat nito. Yan, nabalatan nila yung mga yan, tapos dinadala ko na rin. Yan. Maganda na rin pang dagdag kain nila para hindi sila gutom. Ayan. Yan yung mga lalaki, 17 heads to. Tapos meron pa ako doon mga iwawalay na naman na ikukulong ko ulit ng ganito dahil nakakasampa na. Yun nga, iniiwasan ko na masampahan nila yung mga bagong panganak ngayon.
Dahil siguro mga month ng December ko na yan. Actually hindi siya breeding season yung December. Kung titingnan natin sa calendar ng pagpapaanak ng kambing, ang kidding season talaga nila dapat ay March and April. So dapat ang breeding time nila ay month ng October and November, itong November. So aabot ka pa dahil 5 months mga anak yung kambing. So aabot ka pa ng 5 buwan kapag ka November pinasampahan mo ngayon. December, January, February, March, April mga anak yung kambing mo. So medyo ano pa, abot pa ng tag-araw. Kasi minsan mga second week na ng May nagiging maulan, no? So yun. Kaya mas mahalaga na nasusunod natin yung calendar method ng pagpapasampa natin or yung breeding ng ating kambing para yung panganganak nila ay mataon natin sa time na hindi maulan. Ngayon eto medyo nagkamali ako dito dahil nga nakawala itong mga to. Ito lang din yung nagbuntis dun sa iba kong mga nanganak na kambing, kaya yun. Pero no choice kundi tanggapin dahil nandyan na yan. Ang mabubuhay eh di swerte, yung hindi ganun talaga, na better luck next time. So yun. So muli, ayan, patuloy lang ako sa pagbahagi ng aking aktual na karanasan dito sa aking pagkakambingan. At ang ibinabahagi ko naman sa inyo ay yung aking lang aktual na karanasan na aking nararanasan dito sa pagkakambingan. So siguro sa susunod na pagkakataon gusto ko ring umattend ng mga aktual na seminar, actual training para sa pag-aalaga ng kambing. Yun. Yun, kung mapapansin nyo, ayan, pakita ko sa inyo, ayan, binabalatan na nila yung puno ng tibig. Dinala ko, yan, gusto nila yan. Kaya dinadala ko na rin. So nag-aawayan talaga itong mga lalaki na to. So hanggang dito na lang muna, till my next vlog. See you next. Ayan, salamat, God bless, mabuhay. Happy goat farming.